Diretso nating puntuhan itong naging reaksyon, pahayag ni dating senadora, ngayon ay Congresswoman Laila de Lima. Kinontra ni Congresswoman Laila de Lima ang pahayag ni dating Senador Sani Trillanes na kung saan sinabi ni dating Senador Sani Trillanes na batay daw sa pag-uusap nila noong panahon ng kampanya noong eleksyon 2022, nung nag-usap sila ni dating VP Leni Robredo at ni Bam Aquino, ngayon ay senador na, nag-usap-usap daw sila, kwentuhan nila, nasabi daw ni Leni na kung mananalo siyang presidente, hindi niya isusurrender si Duterte sa ICC. Hindi siya magko-cooperate sa ICC. Na siya ring opinion o pareho rin daw ng paninindigan ni Bam Aquino. Kaya sa isang interview kay dating Senador Sani Trillanes, sinabi niya ito. Kaya umani ito ng mga reactions sa social media. Kahit ang mainstream media ay pinag-usapan ito. O syempre, hindi nagustuhan ito ng mga supporters ng dating Vice President Leni Robredo. Ngayon, si dating Senadora Laila de Lima ay nag-react. Sabi ni dating Senadora Laila de Lima, hindi niya nagugustuhan itong ginagawa ni dating Senador Sani Trillanes. Kasi sa ginagawang ito ni dating Senador Sani Trillanes, magkakahati-hati ang oposisyon. Sa panahong ito na kailangan ang mahigpit na pagkakaisa ng mga nasa oposisyon. Sinabi ni dating Senadora Laila de Lima na saludo din siya kay dating Senador Sani Trillanes dahil alam niya naman na grabe ang sakripisyo nito nung panahon na lumalaban pa kay Duterte. Alam niya naman na matapang si Trillanes, hindi ito natakot kay Duterte at saludo siya dito. Kaya lang, sabi niya ni dating Senadora Laila de Lima, hindi maganda na sinasabi ni Trillanes na si Leni Robredo kung nanalo ito ay hindi ito magko-cooperate sa ICC para isurrender si Duterte o i-turn over si Duterte. Hindi ganoon, sabi ni Laila de Lima. Kilala niya si Leni Robredo. Alam niya na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Alam niya ang panindigan ni Leni Robredo. Kaya kumbaga kay Laila de Lima, respetado niya si Leni, respetado niya si dating Senador Sani Trillanes. Saludo siya kay dating Senador Sani Trillanes, na totoo naman talaga ito sa paglaban sa mga Duterte, pero pinupuna niya si Trillanes na kinukontra niya ito sa negatibo nitong mga sinasabi kontra kay Leni Robredo. Kaya ang pakiusap ni dating Senadora Laila de Lima at ngayon ay Congresswoman na, itigil na, wag na, itigil na ni Trillanes, ni dating Senador Sani Trillanes ang mga sinasabi nito. Kasi ang nasisira nito ay ang oposisyon. Hindi dapat magkawatak-watak ang oposisyon. Kaya dahil pareho namang malapit kay Trillanes at kay Leni Robredo, si Laila de Lima, pinapakiusapan niya si Trillanes na itigil na. Wag nang palakihin pa ang isyung ito. Actually tayo, napanood nyo naman po ang mga live ko sa bagay na yan, ganun din po ang stand ko. Saludo rin ako kay dating Senador Sani Trillanes, ang bunyog. Saludo rin talaga sa sakripisyo ni Trillanes. Walang question kung sa tapang, walang question kung sa paninindigan. Nung panahon na presidente pa si Duterte, hindi naman natakot si Trillanes kay Duterte. Sino ba ang isa sa matibay na nagsakripisyo para isulong ang kaso ni Duterte sa ICC? Sino ba ang nagsakripisyo para maprotektahan ang mga testigo tulad ni Matubato at Las Cañas? Si Trillanes yun. Walang question doon. Kaya lang, ito kasing mga komentaryo ngayon ni Trillanes kay Leni Robredo, nagkikreate nga naman ng negatibong reaksyon. Siyempre, kahit naman ganyan si Leni Robredo na tahimik ngayon sa mga isyung pambayan, sa mga isyung pambansa, pero marami pa ring supporters yan si Leni Robredo. Siya pa rin ang kinikilala ng mga kakamping. Kaya kung tinutulak ni Trillanes si Risa Hontiveros para maging pambato ng oposisyon, hindi niya pwedeng baliwalain si Leni Robredo at ang mga supporters nito. Kailangan si Leni Robredo ay makumbinsi na suportahan si Risa. Kung si Risa ang gagawing pambato ng oposisyon, hindi pwedeng ibaliwala si Leni or itabi sila Leni Robredo
tapos susuportahan ni Trillanes si Risa Hontiveros. Hindi rin maganda yan. Dapat manatiling nagkakaisa ang oposisyon. At mangyayari lang yan kapag may respeto sa isa't isa, kapag hindi sinisiraan ng isa't isa. Nauunawaan natin si dating Senador Sonny Trillanes na parang may mga hinanakit siya sa mga nangyari nung eleksyon ng 2022. Tulad nga ng comment niya, noon kasi si dating Vice President Leni Robredo ang tagal magdesisyon. Nagdesisyonan lang si Leni na tatakbo noong October na. October 2021. Sa mismong ilang araw na lang bago ang last na filing ng kandidatura. So sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, isa yun sa mga naging factors o salik ng pagtatalo ng oposisyon. Kung mahaba pa sana nakapaghanda na, hindi sana siguro naging ganun ang resulta. Ang isa pang hinihinanakit ni Trillanes, yung malapit nga si dating Vice President Leni Robredo kay Sara. Mayroon pa nga daw pangyayari na halimbawa sa Pangasinan, hindi pinaakyat sa stage si Kiko Pangilinan para magsalita. Kasi ang mga nakapaligid doon sa rally na yon ay ang daladalang kandidato sa presidente si Leni, pero ang kandidato sa Vice President, Sara Duterte. Ito yung grupo ng tinatawag na Rosa o Robredo-Sara. Hindi rin ito nagustuhan ni dating Senador Sonny Trillanes. Marami pang mga sinasabi si dating Senador Sonny Trillanes na hindi niya mga nagustuhan noong kampanya noong 2022 ng kampanya ni Leni Robredo laban kay Marcos, pero sana hindi niya nailabas ito. Sana hindi niya nailabas ito. Anuhin niya na lang yan. Sarilinin niya na lang. O kaya pwede naman yung pag-usapan sa mga maliliit na grupo. Alam nyo, kahit naman ako, Leni Robredo ako noong 2022. Ang bunyog, Leni Robredo. Marami rin kaming hinanakit ng eleksyon na yon, pero hindi ko na yun sinasabi sa publiko. Hindi ko na yun ginagawang issue. Kasi ang importante ang pagkakaisa ng oposisyon. Ang pinakamaganda sa 2022, magsama-sama ang grupo ni Trillanes magdalo, ang grupo ni Leni Robredo, ang grupo ng Liberal Party, ang grupo ng Bunyog, ang grupo ng Akbayan ni Risa Hontiveros, ang grupo nila Luke Spirito ng Partido Lakas ng Masa at Leody de Guzman, ang grupo ng Makabayan Black nila Franz Castro, ni Rico Linares, Raul Manuel. Sana magsama-sama. Sana yung totoong oposisyon ay magsama-sama. Huwag magkawatak-watak. Sana. Lalo pat ngayon na talagang kailangan mapigilan ang pagpapanalo ni Sara sa 2028. Kailangan hindi makabalik ang mga Duterte. Ang Marcos naman parang hindi ganun kapursigido. Sa pagdurog sa pwersa ng Duterte kasi maraming kapangyarihan, napakalawak ng kapangyarihan ng presidente pero hindi niya talaga tudong ginagamit. Katulad dito sa impeachment, hindi sinusuportahan ng presidente, ayaw niya ng impeachment. Pero sana ang lahat ng pwersang anti-Duterte magkaisa. Pero hindi magkakaisa kung sa mismong tunay na oposisyon tulad nitong ginagawa ni dating Senador Sonny Trillanes, linalabas niya ang kanyang mga negatibong komentaryo kay Leni Robredo. Masisira ang pagkakaisa. So sana matigil na nga ito. Naunawaan natin si dating Senador Sonny Trillanes, pero sana pakinggan niya rin yung pakiusap ng mga kasamahan niya. Umuli, sa mga supporters naman ni dating Senador Sonny Trillanes, huwag ninyong isipin na sinisiraan natin si Senador Trillanes. Hindi, saludo tayo sa kanya. Ang gusto lang natin, huwag nang lumaki pa tong issue na to. Huwag tayo magkawatak-watak. Kailangan patuloy nating palakasin, tatagin ang ating pagkakaisa. Dahil grabe ang nangyayari sa ating bansa. Tayo sa oposisyon ang inaasahan na matatag na maninindigan para sa bayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.